Ito. Matibay pala yung ginagawa nila. Ayan oh. So, mayroong bakal na binabaon. Ayan oh, binabaonan nila ng bakal para pampatibay. So, mahaba yung bakal na yan mga kalagalag. Siguro mayroong mga 8 feet yata ang taas niyan. No, biro mo oh. Halos binaon na lahat. So, napakahaba yan, no? So, yan yung pinaka foundation niya. So ayan mga kalagalag. So ito yung update dito ngayon sa Balanti Bypass Road na ginagawa, no? At kita naman natin talagang napakaganda ang lugar na ito. Talagang sulit na sulit yung probinsya ng Tarlac, ano? Dahil la swerte at andito lahat yung mga project na inilagay. At parang pispan ito mga kalagalag oh. Naging pispan tuloy siya. Pinaghukayan pero wala mang isda. Yan. So kita natin talagang napakaganda mga kalagalag yung lugar dito. Oh, kita niyo yung mga solar lights na yan, no, hanggang doon sa dulo. No? At lusot nito is yung Barangay Balanti, which is puntahan din natin mamaya. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. Mga kalagalag, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo'y muling babalik at tayo'y mag-update muli dito sa mga kalsada na ginagawa dito sa probinsya ng Tarlac. At isa nga sa pupuntahan natin at babalikan natin itong Barangay Balanti kasi mayroong kalsada dyan na ginawa. Ito yung Balanti Bypass Road na kung saan ito ay magkokonekta sa New Clark City. At napakaganda ang kalsada na ito mga kalagalag. Talagang inayos, talagang hindi po tinipid, no, yung kalsada na yan. Talagang napakaganda at napakaraming mga ilaw, mga solar light na inilagay diyan. Kaya nga tuwing gabi ay talagang makikita natin yung ganda nitong kalsada na ito na ginawa. At ngayon ito yung ating muling babalikan at muli nating ibahagi sa inyo yung napakagandang kalsada na ito na ginawa, no? Kaya nga napakaswerte natin na nandito sa Tarlac dahil nabiyayaan tayo na ganito kagandang kalsada. At ngayon tatawid tayo mga kalagalag sa Tarlac River dahil mababaw ang tubig ngayon, so tatawid tayo. At itong pagbaba natin na ito, no, ito na po yung Tarlac River. At ito yung ating dadaanan ngayon. So kita man natin na talagang napakahirap yung daan dito, pero ito yung ginagawang alternate road ngayon ng mga tao, lalo na yung mga tiga Balanti at saka dito sa San Jose de Urquico, pagka sila ay tumatawid, no, or dumadaan sa lugar na ito, dahil po ito yung pinakamalapit na daan, lalo na itong mga tiga Barangay Balanti. So ito yung pinakamalapit na daan na tatawid sila sa ilog, papunta sila sa sentro ng Tarlac City. Kaya nga karamihan ng mga tiga Barangay Balanti at yung iba mga taga Barangay Tibagan, so dito po sila dumadaan, no, nagre-river crossing sila, yung mga tricycle, mga motor. So ito po talaga yung daanan nila. At ito yung pinakamalapit na pwedeng pagdaanan. So kita naman natin, no, talagang tuyong-tuyo yung ilog ngayon dahil tag-araw, no? Pagka ganito kasi na tag-araw ay talagang tuyo po yung ilog. Pero may kaunti namang tubig na ating madadaanan. Pero napakababaw lang nito para tayo ay mabasa, ano? So balik tayo at ito yung lugar na ito na sa ngayon nga ang activities dito sa ilog na ito ay kumukuha sila ng mga buhangin, no? At ito ay maraming nagkakwari kasi dito. At ito mga buhangin na nakita natin na mga tumpok-tumpok. So yan yung mga i-deliver sa iba't ibang probinsya dito sa Luzon, no, sa Luzon area, no, kahit lampas ng Manila, kahit na sa bandang Laguna, Cavite, Quezon. So nakakaabot po yung buhangin dito sa Tarlac. At karamihan ito yung nagsusupply
ng ginagamit sa mga construction. At ito po yung tubig na tatawirin natin mga kalagalag. So napakababaw lang naman ito, no, halos hindi pa mabaon nga yung ating gulong. So yan na lang po yung tubig ngayon. At hanggang kanyan, natutuyo pa yan hanggang sa mga ilang araw pa ngayon na tuloy-tuloy ang tag-init. So matutuyo pa yan. So kita natin may nakasalubong tayong tricycle, ano? Galing po yan dun sa Balanti or galing sa Barangay Tibagan kasi ito yung kanilang shortcut dito papunta sa bayan ng or sa city ng Tarlac. At ngayon nga, no, halos natatanaw na natin yung napakagandang kalsada na ginawa dito sa Barangay Balanti, no? Ito yung Balanti Bypass Road, no? At ito pa, may tricycle pa tayong nakasalubong. So yan, papunta sa bayan yan. Papunta sa Tarlac City, sa public market or maaring mamamalengke yan. So ayan, no. So ito talaga yung pinakadaan nila. At ito na nga, no. Nandito na tayo, halos paakyat na tayo sa kalsada ng Barangay Balanti Bypass Road. No, kung makita nyo yan mga kalagalag, no, talagang napakaganda. Sulit, talagang hindi po tinipid ang kalsadang ito. So ayan, no, paakyat na tayo mga kalagalag dito sa Balanti Bypass Road. Ayan, talagang napakaganda, no, talagang napakaliwanag ng solar light na ito dahil dalawa, no, kabilaan ito. So dalawang solar light at mayroon kasing jog lane dito at saka bike lane. So nandito sa kaliwa natin. Napakaganda ang kalsada na ito dahil napakaliwanag at sa gabi maraming ang namamasyal sa gabi, no? At maring pagdating ng panahon ay maring palaparin pa itong kalsada na ito dahil yung naka-design doon sa New Clark City ay 4 na lane. So yung kalsada dito is 2 lane pa lang, no? At kita natin na napakaganda yung mga solar light na nilagay dito. Ayan, ito yung bike lane at saka jog lane na nandito sa kaliwa natin, no? At ito, so halos gagawin ito sigurong 4 na lane pagdating ng panahon, no? Sa ngayon, kasalukuyan ay 2 lane pa lang itong kalsada na ito. At magdudugtong kasi ito doon sa New Clark City. So lahat ng nakikita natin dito na mga kalsada na ginagawa, kahit yung pinuntahan natin noon doon sa De La Paz, no, yung De La Paz Bypass Road nung na-vlog natin ng mga nakaraan, magdudugtong din yun sa New Clark City. Pero yung ginawa doon is 4 na lane. 4 na lane na yung kalsada doon. At maaari ito, gagawin din itong 4 na lane. At itong kalsada na ito, halos nandun na ito sa Barangay Armenia. Or part na rin ito ng Barangay Armenia dahil yung nasa kaliwa natin is Barangay Armenia na yan, no? Maring part na rin ito ng Barangay Armenia. So kita naman natin talagang napakaganda ang kalsada na ito, no? At napakasarap balik-balikan, napakasarap mamasyal sa lugar na ito. Kaya nga kung may time kayo mga kalagalag, pasyalan nyo rin ang lugar na ito at alam ko magi-enjoy kayo sa lugar na ito na nakikita ninyo na napakagandang tanawin, no? At napakaganda ng ilog dito sa Tarlac River, no? Makikita nyo na talagang napakaganda at sulit, no? At lalo na dito mga kalagalag, bandang hapon na yung paglubog ng araw, napakasarap magtambay or mag-standby sa lugar na ito, no? Pampaalis ng mga problema, kung may mga problema kang dinadala, no? Napakasarap na mag-unwind sa lugar na ito, no? Napakasarap mag-relax pagka sa bandang hapon at malamig ang simoy ng hangin sa lugar na ito, no? At kaya nga dinadayo ang lugar na ito, maraming namamasyal sa gabi dahil sobrang liwanag, no? Parang park ito sa gabi mga kalagalag, no? Sobrang liwanag dahil napakaraming solar light at napakaliwanag kaya pinapasyalan ang lugar na ito. At sa umaga naman, maraming nagja-jogging. Karamihan dito sila nagja-jogging dahil safe po dito pagka dito ka mag-jogging. Ito. Matibay pala yung ginagawa nila. Ayan, oh. So, mayroong bakal na binabaon. Ayan, oh, binabaonan nila ng bakal para pampatibay. So, mahaba yung bakal na yan mga kalagalag.
siguro mayroong mga 8 feet yata ang taas niyan, no? Biro mo, halos binaon na lahat. So napakahaba yan, no? So yan yung pinaka foundation niya. So ayan mga kalagalag. So ito yung update dito ngayon sa Balanti Bypass Road na ginagawa, no? At kita naman natin talagang napakaganda ang lugar na ito. Talagang sulit na sulit yung probinsya ng Tarlac, ano? Dahil la swerte at andito lahat yung mga project na inilagay. At parang pispan ito mga kalagalag, oh. Naging pispan tuloy siya. Pinaghukayan pero wala mang isda. Yan, so kita natin talagang napakaganda mga kalagalag yung lugar dito. O, kita nyo yung mga solar lights na yan, no? Hanggang doon sa dulo, no? At lusot nito is yung Barangay Balanti, which is puntahan din natin mamaya. Pagkagaling natin dito, so diretso tayo sa Barangay Balanti. Tignan natin yung nagawa rin doon. Napakaganda rin ang Barangay Balanti. So yun sisilipin natin ngayon. Yan, so let's go. Yan, so ito na yung Barangay Balanti mga kapatid, mga kalagalag, no? Ito yung ilog na magsasanga naman doon. Ito yung ilog na ito na galing doon sa Mahamot. Yung ilog na ito, so Mahamot din ang galingan nito, galing ng Sambales. Tingnan natin dito guys, taas. Yan, so ito yung ilog na magsasanga sa Tarlac River o magdudugtong sa Tarlac River. Barangay Balanti ito, patawid sa Barangay Tibagan or Tibag. Tibagan pa na, so Barangay Tibagan at saka Tibag. Yan, katabi kasi ito eh. Yan, ito na yung magandang kalsada, hanggang dito na lang. So ito na yung kaputol niya. At tatawirin natin itong Barangay Balanti kasi inayos din yung kalsada dito, inaspalto nila. Nung dumaan tayo dito nakaraan, talagang grabe yung lubak-lubak, sira yung kalsada, maputi pa. Pero nung nakadaan tayo muli nung nakarang araw ay napakaganda. So na-espalto na nila, na semento at saka na-espalto yung kalsada. Talagang napakagandang daanan. Hindi ka na madadala na daanan muli, no? Dahil napakaganda na yung kalsada. At ito yung ating mapakita ngayon. Dahil alam ko nung hindi pa na i-espalto yan ay marami rin naiinis dahil sa sobrang hirap ng kalsada. Pero ngayon nung natapos na ay talagang napakaginhawa ng mga kalagalag, no? Na makita natin yung napakagandang kalsada na nandito ngayon sa Barangay Tibagan or Barangay Balanti, palusot ng Barangay Tibagan. Yan. Ito yung Balanti Bridge mga kapatid. Ay, ito. So diretsuhin lang una natin pala yung ginagawa rito. Magkarugtong kasi ito dun sa kabila hanggang dito. So kasalukuyang ginagawa pa lang ito. So abutin din natin hanggang sa dulo lang. Sa dulo lang itong sementado na ito. At least nakita natin, makita ninyo yung ginagawa dito sa Barangay Balanti. Napakaraming project dito. Sa Barangay Balanti pa lang talagang grabe. Grabe project na ginawa dito ng gobyerno. Maganda, ang kalsada. Liblib na lugar na ito talaga, pero dinidevelop, pinapaganda. Malusot din ito sa New Clark City. Doon lahat ang tuloy nito. Ayan, so kasama ito mga kalagalag na na-espalto na pala yung lugar na ito. O kita nyo, bagong espalto pa lang ito. Sinama pala ito. Ayan, napakaganda ang kalsada ngayon dito sa Barangay Balanti, Tarlac City. Kita nyo naman, no? Talagang bagong-bago, parang bagong luto lang itong na-espalto na ito.
At kalalagay lang din ang mga road markings o itong mga kulay puti na mga guhit. Itong kalalagay lang, bagong bago pa, halos hindi pa nadudumihan. Yan, ganyan talagang grabe. Pagbaba dito dati, dito sa tulay na ito, napakatindi po yung lubak-lubak dito dati. Pero ngayon, kita nyo, napakaganda. Yan. Kita nyo, napakaganda ng warranty ngayon. Ikutan lang natin itong mga tangkad, then babalik tayo. So halos nasa dulo na tayo, Barangay Patertik. Ngayon yung kahanan natin dyan, yung papuntang Tibagan. Papuntang Tibagan, Tibagan. So balik na tayo. Babalik na tayo at papunta na tayo, babalik tayo dun sa pinanggalingan natin kanina. So halos buwan lang naman na ito. So, nakita naman natin yung improvement dito sa Barangay Balanti. Nakita natin na talagang napakaganda yung lugar na ito. So, kaya bless na bless yung probinsya ng Tarlac dahil nandito lahat yung mga development. So, nandito lahat yung mga magagandang construction, magagandang project ng gobyerno. So nandito lahat sa Tarlac. So talagang pinapaganda nila yung probinsya ng Tarlac dahil sa New Clark City. So para kung mag-develop ng gusto yung New Clark City, ay napakaganda na rin yung mga kalsada na nakapalibot sa New Clark City. Kaya nga pinapaganda nila yung mga kalsada natin kahit liblib na lugar ay talagang pinagsusumikapan na mapaganda at mapaayos yung mga kalsada para mabilis yung pagpasok ng ekonomiya sa probinsya ng Tarlac. Dahil magaganda ang kalsada, magaganda yung pag-deliver ng mga produkto na magmumula rito. So, kaya papasok ng maraming investor sa lugar na ito at siyempre lilikha maraming hanap buhay para sa ating mga kababayan. Ayan. So, muli. So, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nagtiyaga na manood sa aking mga video, sa aking mga vlogs. So ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang suporta sa ating pag-vlog. So maraming salamat. At muli sa lahat ng mga nag-subscribe, sa lahat ng mga nag-like, nag-share sa video nito. So maraming salamat sa inyong lahat.